Hindi ba't kahanga-hanga ang makita ang libu-libong tao na nagtitipon sa isang panalangin? Panalangin para sa pagkakaisa, panalangin para sa dakilang kapayapaan sa ating bansa. Isipin mo, hindi sigawan, hindi rambulan, kundi panalangin. Pero hindi ito ordinaryong panalangin. Ito ay isang mapayapang rally na nagbibigay buhay sa isang mahalagang tanong. Ano nga ba ang tunay na suporta? Ang rally para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kamakailan ay higit pa sa isang pagtitipon. Maraming nais dumalo, milyon pa nga ang nagpaabot ng interes. Ngunit sa limitasyon ng gobyerno, tanging 10,000 hanggang 12,000 lamang na katao ang pinayagan. Kahit limitado ang bilang, ang diwa ng pagkakaisa at disiplina ay lumutang. Tahimik ngunit matatag. Hindi sigawan ang bumalot sa lugar, kundi taimtim na panalangin. Walang paninira, walang sigaw laban sa oposisyon o laban kay VP Sara Duterte. Sa halip, respeto ang nanaig. Mga kilos na malinaw na sumasalamin sa pamumuno ng kanilang Pangulo. Disente, mapayapa at may malasakit. Ngunit sa kabila ng dako ng kwento, may ibang grupo rin na nagtangka ng rally. Sila ay umano'y sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon ay sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Ngunit kakaiba ang eksena dito. Hindi mapayapa, hindi tahimik at tiyak na hindi kaaya-aya. Ang masakit pa, marami sa kanila ang sinasabing pinayaran at ito ang ilan sa mga video. Pero naglabas ng video kanina ang PNP na ayon sa pulisya ay nagpapakita ng umano'y pagbabayad raw sa ilan sa mga pumuntang supporters sa EDSA Shrine. Pinangakuan daw po na babayaran po sila at pakakainin po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagreklamo dahil allegedly ang pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days pero ang ibinigay lang ay 200. Binayaran para lamang magpakita. Kaya kahit wala pang 1,000 tao ang dumalo, nagawa pa rin nilang mag-ingay at magbitaw ng mga salitang hindi kanais-nais. Pawang paninira laban sa kasalukuyang administrasyon. Kung pagbabasehan ang eksenang ito, makikita ang napakalaking pagkakaiba. Ang rally ng mga Marcos supporters ay tahimik, organisado at puno ng malasakit. Samantalang ang kabilang kampo ay tila nababalot ng galit at kaguluhan. Ngunit bakit ganito? Dahil ba ang tunay na suporta ay kusang loob at hindi sa pilitan? Dahil ba ito'y nagmumula sa pagmamahal at tiwala, hindi sa bayad at ingay? Kapansin-pansin ang taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na halos hindi kailangang magsalita ng malakas upang maiparating ang kanilang damdamin. Ang kanilang presensya ay sapat na upang maipadama ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos at suporta sa ating Pangulo. Ngunit ang mga kritiko at sinasabing binayarang taga-suporta ng oposisyon ay tila inuubos ang kanilang lakas sa paninira kaysa sa pagtulong sa bayan. Hindi ba't ang ganitong uri ng kilos ang nagdadala ng mas maraming pagkakawatak-watak kaysa sa pagkakaisa? Kahit ang kanilang pananalita ay tila salungat sa inaasahang respeto sa pamahalaan, ang kanilang sigawan, batikos at masasakit na salita ay hindi lamang sumasalamin sa kanilang paninindigan kundi pati na rin sa kultura ng kanilang grupo. Samantalang ang mga Marcos supporters sa kabila ng limitasyon sa bilang ay nananatiling disente at mapagkumbaba. Sa ganitong paraan, naipakita nila ang suporta ay hindi kailangang maingay upang maging malakas. Ngunit mas mainit ang issue pagdating kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Hindi may kakailan na siya'y malakas at matapang. Ngunit ang kanyang pagpuposisyon na tila laban sa administrasyon ay dulot ng maraming tanong. Bakit tila pinipili niyang itapon ang suporta sa halip na magtulungan? Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Ang kanyang mga pahayag laban sa Pangulo ay lalo lamang nagbubukas ng mga issue na nagdudulot ng hindi magandang imahe para sa kanyang kampo. Sa huli, isa lang ang malinaw.
Ang tunay na suporta ay hindi kailanman maaring pilitin, bilhin o dayain. Ito'y likas, dumarating sa tamang panahon at nagmumula sa puso. Kaya't habang ang ibang grupo ay abala sa paggawa ng ingay at paninira, ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay tahimik na nagpapalakas sa administrasyon sa pamagitan ng kanilang respeto, panalangin at pagkakaisa. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ano ang mas mahalaga? Ang maingay ngunit walang laman o ang tahimik ngunit puno ng malasakit? Sa panalangin at pagkakaisa, malinaw na ang kinabukasan ng bansa ay nasa mga kamay ng mga tunay na taga-suporta. Hindi kailanman magtatagumpay ang paninira kung ang layunin ay para sa kabutihan ng nakararami. Samantalang ang ingay ay lilipas, ang panalangin at disiplina ay magtatagal dahil ito ang tunay na simbolo ng tunay na pagmamahal sa ating Panginoong Diyos at sa ating bayan. Mateo 5 verse 5, mapapalad ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ang talatang ito mula sa Mateo ay isang paalala sa kahalagahan ng pagiging maamo at mapagkumbaba tulad ng ipinapakita ng mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanilang mapayapang rally. Sa kabila ng kanilang dami at lakas, pinili nilang ipakita ang kanilang suporta sa tahimik, disente at organisadong paraan na nagiging patotoo sa kahalagahan ng maamong espiritu na nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Sa kabilang banda, ang ingay, galit at paninira ay hindi nagdadala ng tunay na kapayapaan o biyaya. Ang mga ganitong kilos ay tulad ng mga alon na mabilis nawawala at hindi nag-iiwan ng magandang alaala. Ang tunay na tagumpay at paggalang ay nagmumula sa paninindigan na puno ng pagmamahal, pagkakaisa at malasakit sa kapwa. Sa ating buhay mga kaibigan, paano natin pinipili ang pagiging maamo sa harap ng kaguluhan? Tulad ng mga mapayapang taga-suporta, maaari nating piliing maging instrumento ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating mga pamilya, komunidad at lipunan. Tandaan natin, ang mapagkumbaba at maamo ang siyang nagmamana ng biyaya mula sa ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, manalangin tayo na sa gitna ng pagsubok at pagkakaiba-iba, lagi tayong tumugon ng may pagmamahal at paggalang sapagkat dito natin natutuklasan ang tunay na kahulugan ng pagiging pinagpala. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito at sa pagkakataong magkakasama sa pagninilay at panalangin. Salamat po Panginoong Diyos sa inyong patuloy na paggabay sa aming mga puso upang piliin ang kapayapaan, respeto at pagkakaisa sa kabila ng mga hamon at pagkakaiba-iba sa aming lipunan. Ama naming Panginoong Diyos, pinupuri namin ang iyong kabutihan na nananatili sa gitna ng kaguluhan. Tulungan niyo po kami na maging maamo at mapagkumbaba tulad ng iyong itinuro. Tulad ng mga mapayapang taga-suporta na nagpapakita ng respeto at malasakit, naway maging inspirasyon din kami sa aming komunidad upang palaging piliin ang kabutihan kaysa sa galit, ang pagkakaisa kaysa sa pagkakawatak-watak at ang panalangin kaysa sa paninira. Ama naming Panginoong Diyos, basbasan niyo po ang bawat isa, lalo na ang nanonood at nakikinig ng panalangin ito. Patuloy niyo po silang patatagin sa kanilang pananampalataya. Gabayan niyo po sila sa kanilang mga hakbang araw-araw upang maging instrumento sila sa iyong pagmamahal sa kanilang pamilya, mga kaibigan at sa aming bayan. Ama naming Panginoong Diyos, itinatagubilin din namin sa iyo ang aming mga lider sa pamahalaan. Bigyan niyo po sila ng karunungan, malasakit at tapang upang mamuno ng naaayon sa iyong kalooban. Ituro niyo po sa kanila ang tamang landas at naway maging maayos ang ugnayan sa bawat isa para sa ikabubuti ng aming bansa. Salamat po Panginoong Diyos sa iyong pag-ibig na kailanman ay hindi nagmamaliw. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa lahat ng ito, sapagkat ito ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. At nawa Panginoon, patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.